nga tayo mga mare na there is still a sunshine after the rain. Kaya naman tara, samahan nyo ako magtanim dito. Nung umuwi nga kami ng probinsya, binigyan nga na naman ako ni tatay ng mga buto. Sa dami ko nang ginagawa dito sa loob ng bahay, ngayon ko lang naalalang itanim. Buti na nga lang may lupa pa akong nakuhanan. At syempre may mga sakong nakaimbak dito. Kaya naman ako, for the go na. Ito nga pala yung buto ng sitaw na binigay sa akin ni tatay. Sabi niya sa akin giant beans nga daw to. At galing pa sa ibang bansa. Pag nagbunga nga daw to ay sasahid hanggang lupa. Kaya tinawag na giant beans. Well, tingnan lang natin kung totoo nga sinasabi ni tatay o emi-emi lang. Nakapaghakot nga pala ako ng maliliit na 4 na sakong lupa. At bawat sako nga mga mare, nilagyan ko nga ng tag-3 mga buto. Sabi nga ni tatay, tagalawa lang pero nasasayangan nga ako sa espasyo kaya tinatlo ko na. At mag-aantay nga tayo ng 1.5 months para daw magbunga to. Kung nakikita nyo nga sa mga dati kong video, matagal na nga ako nagtatanim dito sa likod bahay namin. At kadalasan nga ang mga tinatanim ko, ito nga ang sitaw na binibigay pa ng tatay ko at galing sa Nueva Ecija. At pagkatapos ko nga magtanim mga mare, pumasok na ako dito sa loob para maghugas ng mga pinagkainan namin. And as usual mga mare, itong bunso ko nagpapakyut na naman sa camera. Halos pa ulit-ulit na nga lang yung content ko. Pero wag na wag po kayong magsasawa sa kapapanood ng video ko. Dahil halos sa araw-araw, ganito lang naman ang gawain ng isang buhay nanay sa bahay. O siya mga mare, patapos na nga itong video ko at kung hindi ka pa nakakapag-follow ay mag-follow ka na. At baka naman makahingi ng isang like o isang heart dyan. O siya, dyan na nga kayo. Bye-bye! What? Oh no! Hi! Hello mga mare! At dahil nga Sabado ngayon, maglalaba nga tayo ng sandamakmak. Alam niyo naman mga mare, kahit wala nga tayong estudyante, pero ang dami nating labahin. Every other day kasi ako naglalaba. Pero nga kahit nga pagitan nga isang araw, yung schedule natin ng paglalaba, ay madami pa rin yung labahin. Alam niyo naman mga mare, na kapag may toddler ay malakas nga magsipag gamit ng mga damit. Yung tipong kabibihis mo nga lang sa kanila, ayun, mamaya-maya, naku, napakarumi na naman ng mga damit, kaya bibihisan mo na naman. At pagkatapos ko nga maghugas ng mga pinagkainan namin, ito lumabas na nga ako para kunin yung mga tuyong sampay na. Dahil nga yung kalangitan, nagbabadya na naman. Hindi pa nga natutuyo yung iba kong sampay, ito. Kahit nga umaaraw, umaambon pa. Kaya naman yung mga ibang sampay ko, pinagsisinop ko na. Kaysa mamaya pa ko maghabol pag aabutan na ako ng ulan. Aba, medyo marami-rami din to. Kaya yung iba, pinagsisilong ko na. Hindi nga ako nagkamali mga mare at etong lahat, umuulan na nga. Buti na lang, maagap ako. Kaya hindi ako maaabutan ng ulan na yan. O siya mga mare, patapos na nga itong video ko. Diyan na nga kayo, bye-bye! Hi! Hello mga mare! O hala, nandito na kami sa labas. At sa wakas nga ay nakapasyal din kahit paminsan-minsan. At dahil nga fiesta dito sa bayan ng General Trias, ay agad-agad kaming lumaga para manood ng live band. Isa nga ito sa pinaka-main event ng kaganapan dito sa pista ng San Francisco de Malabon. Nung nakarang isang araw nga mga mare, ginanap nga yung Grand Pasayo at Battle of the Band. Nung time na nga ngayon mga mare, hindi nga kami nakapanood ng live. Dahil nga may pasok si Mister. Kaya ito, pag-uwi nga ni Mister galing trabaho, gumayak na nga kami at pumunta nga dito. Ay nagpaikot-ikot nga muna kami dito. Nako mga mare, sa sobrang daming paninda dito mga mare, talagang mapapagod ka kalalakad at masisihan yung mga mata mo sa dami ng mga paninda dito. Kaya ito, nag-time out nga muna kami sa kalalakad dahil nagutom tong mag-aama ko. Kaya naman bumili muna ng siomay tsaka ng pampalamig. At pagkatapos nga lumarga nga alot kami dito sa mga paninda. Naku mga mare, tamang tingin-tingin nga lang muna dahil wala nga tayong pambili. Pero nasiyahan naman yung mga mata namin. At dahil nakapagliwaliw na kami kasama tong mga bata. Bale nga mga mare, pinaka-family bonding na nga namin ito. Naku mga mare, nung dumating na nga yung bandang dadon, ako'y sige ng sige sa video, yung anak ko palang panganay nawawala na. Nagulat na nga lang ako mga mare, hinaharap sa akin ng Mister tong panganay ko, wala na nga daw yung isa. Yung bunso ko kasi karga-karga niya at yung panganay ko nandito nga lang nga naglalakad kasama namin, katabi-tabi nga lang namin ditong nanonood. Pero maya-maya nga hinaharap na sa akin ng Mister kung nasaan yung isa. Ay siya, kabado bigla yung Marinyo. Nakita ko nga sa personal, si Jeff Pangan, pero nawawala naman tong panganay ko. Buti na nga lang mga mare, bumalik nga ang kusa tong anak ko. Nagpalakad-lakad lang pala doon sa banda doon. Pero kabadong malala ang mare nyo.
Sinulat namin yun noong 1990. Sino pinanganak dito noong 1990? Meron ba? Mga baby pa kayo noon. Ang susunod naming awitin, ang pagbibigay-pugay namin sa mga tunay na godfathers ng Pinoy Rock. Kilala niyo pa ba si Pepe Smith? Mike Hanopol? Wally Gonzales? Sino sila? Hindi sila yung Apo Hiking. Juan de la Cruz, sakay tayo sa isang maliit na jeep. Let's go! Meron jeep! Beep, 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 beep. Akay na kayo. Maski hanggang ganto. Ang buhay ng tsuper. May tigo ang pino. Bring it out. Oh, siya mga mare. Nung natapos na nga namin yung isang kanta, nagpasya na nga kaming umuwi. At dahil alas 12 na nga rin ng hating gabi, at inaantok na din yung mga bata, kaya nagpasya na kaming umuwi. O siya, dyan na nga kayo. Bye-bye! Always go. Alis dyan! What the? Hi!
Hi! Hello mga mare! First time ko nga magluto ng malagkit na biko. Kaya naman, for today's video, samahan nyo ako magluto dito. Ito lang naman yung pambansang kakanin ng Pilipinas. At dahil nga meron akong ditong 1/4 na malagkit, nakatumba sa isang baso. Hinugasan ko na nga at nilagay ko na nga sa rice cooker. At dahil nga first time ko rin magluto ng malagkit, kaya naman ang ginawa ko, kung gaano karami yung malagkit, ganun din karami yung tubig. Sa ngayon nga mga mare, hindi ko nga muna tatansyahin. At baka maging lugaw tong gagawin ko pagka naparami ang tubig. Anyways, kinuha ko na nga yung malaking kawa ko. Pinainitan ko na nga lang ng bahagya. Saka ko na inilagay itong gata. Wala nga tayong fresh na gata, kaya naman yung nakasashay lang ang binili ko. 200 ml nga ang laman nito para nga makagawa tayo ng latik na siyang itatabings natin mamaya sa malagkit na biko. Dito nga sa paggawa nga ng latik mga mare, kailangan rin nasa mahinang apoy ka lang. Saka mo babantayan ng paghahalo para hindi masunog at ma-achieve mo yung ganitong texture. At pag na-achieve mo na nga yung ganitong texture, iset aside mo na nga at magpapainit nga ulit tayo ng kawali. Dahil sisimulan na nga natin magluto ng biko. Inilagay ko na nga ulit yung 200 ml na coco gata. At yung unang kulo, inilagay ko na nga rin tong pinakamaitim na asukal. At alam nyo na nga mga mare kung ano ang tawag doon, hindi ko na nga babanggitin. Hindi ko pala inilagay yung lahat na asukal na yun. At baka naman ma-over sa tamis yung biko natin. At sa prosesong to mga mare, gaya nga lang sa iba na napapanood ko, ay babantayan nyo nga ito ng halo. At pag napabayaan nyo nga ito mga mare, nako, hindi biko ang kalalabasan, kundi candy. Nung makaramelize ko na nga yung asuka, ay inilagay ko na nga yung kaning malagkit. At hinalo ng hinalo hanggang sa maging makunat na yung biko. At malalaman mo nga mare kung luto na yung biko, kung sa paghalo mo ay mabigat na. Kaya nung nangalay na nga yung balikat ko kahalo, ito hinango ko na nga at nilagay ko na nga sa mga lagayan. Pero bago ko nga muna ilagay yung biko sa lagayan, ay pinasadahan ko nga muna ng langis ng latik kanina yan para nga hindi dumikit dun sa lagayan. At nang maiyayos ko na nga yung biko mga mare, ibinudbud ko na nga yung latik na ginawa natin kanina. Yung dalawa nga lang pala nilagyan ko ng latik, tapos yung isa ay yung caramelize na niluto natin kanina. Nagbukod nga ako kanina ng 3 kutsara, tsaka ilalagay ko na nga dito sa isa. Kaya nga ang kinalabasan mga mare, bibingkang kanin sa latik. At dahil sa mainit-init pa nga itong biko, hayaan nga muna natin lumamig. Kayo ba mga mare, ano ang preferred yung kainin na biko? Yung bang mainit-init pa o yung galing sa ref? Well, kung sa akin lang mga mare, pwede na kahit galing sa ref at pwede rin kung mainit-init pa. Ano pa bang hinihintay natin? Huwag na natin patagalin to. Tara na nga mga mare at tikmanan natin yung ginawa kong biko. Syempre, tayo ang nagluto, kaya tayo rin ang unang titikim. At unang ko nga sinandok tong malagkit na biko. Pagkatapos sumandok din ako ng may topping sa taas ng caramelized sugar. Tara na at lantakan na nga natin to mga mare. At sa unang subo at unang kagat, ay nasatisfy naman ako sa first time kong paggawa ng biko. Tamang-tama nga lang yung tamis niya mga mare. At hinding-hindi ka nga mauumay. At tamang-tama nga tong pang merienda tuwing hapon at sasamahan mo nga ng isang mainit na kape. At sa second bite mga mare, talagang proud na proud ako sa luto ko. First time ko nga magluto nito at sa awa ng Diyos ay hindi naman palpak. At ito naman yung titikman ko, yung may caramelized toppings. At talagang satisfy yung paggawa ko ng biko. Hindi naman sa tinatakam ko kayo mga mare. Pero talaga namang masarap, lalo na kung ilalagay mo nga sa ref at malamig mo siyang kakainin. O siya mga mare, kakain muna ako. Diyan na nga kayo. Bye-bye!